Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Dito tayo sa may tulay. Yan. Ayun po sila. Ano lang po sila ngayon, dalawa, dahil tatanggalin lang nila yung forma. For today's video it's all about the new project. Marami pang mapakikinabangan dyan sa mga tinanggal na kahoy. Ayan, may mga okay pa naman. At ito na nga, ano na sila ng isang latag, hollow blocks. Ayan, tingnan natin kung ilang hollow blocks ang may sintada nila. Hello mga Gwenny, welcome back. Happy New Year po sa inyong lahat. At ayan, sa pagpapatuloy po ng paggawa dito sa project sa bahay, sa harap ng bahay ni Gwen, ay ngayon pong New Year ay yun, tinatanggal na nila Kuya Carpenter yung forma dun sa taas. At pagpapatuloy na nga nila yung paggawa doon. At yun ang abangan natin mga Gwenny. Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Dito tayo sa may tulay. Yan. Ayun po sila. Ano lang po sila ngayon, dalawa, dahil tatanggalin lang nila yung forma. Yung sagdan ay natanggalan nila kanina. At ayun, yung sa taas naman, ngayon lang yung gagawin nila ngayong buong araw. Ayan, medyo buting-ting din ng pag tinatanggal yung mga ganyang forma. Madali yung pagkabit, pero yung pagtanggal talagang medyo pahirapan din. At yan, sabi ko kay Kuya Carpenter, kung tinanong ko siya kung saan itatambak yung mga kahoy na yan pagkatapos tanggalin. Sabi niya ay magagamit pa daw yung ibang kahoy para dun sa gagawing andamyo pag bubuli na sila dun sa gilid, kasi masyadong mataas yung parting yun sa gilid ng hollow blocks. I-finish nila at yun daw yung gagawin nilang andamyo or tungtungan. Ayun, at doon nila yan itatambak muna sa gilid sa baba, dun sa may bakod. Kasi sabi ko, hindi pwedeng itambak dyan sa taas, kasi gagawa kayo dun sa taas tapos may tambak, hindi kayo buwelo sa galaw. Kaya yun, sabi niya, oo nga, dun na lang sa sa gilid sa baba para takpan na lang, kasi pag umuulan baka masira yung kahoy pag walang takip. Yun.
Ayan, babalikan natin sila mamaya mga Gwen eh. Medyo ano yan, matagal yung anong ginagawa nila ngayon. Butingting din. Yung sa pagkabit ay medyo mabilis-bilis, ay ito namang pagtanggal ay talagang ay, hindi siya pwedeng basta lang bira lang ng bira sa mga kahoy na tatanggalin. Baka sila din yung madisgrasya, mahulugan. Yan. At buti na lang wala nang susunod na bubuhusan, gagawa ng forma kasi ayan, pag natanggal yung ibang plywood, medyo may damage na eh. Kasi napipersa sila na sa pagtanggal. Yung iba na pupunit kasi may mga pako yan eh. Nasisira yung mga sa gilid. Siyempre hindi rin maiwasan na hindi masira. Ayan, at yan na muna ang update natin mga Gwen. Babalikan natin sila mamaya. Ayan. Ayan, medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagkaroon ng vlog. Ayan, ako na naman nangarap dito sa mga vlog para kay Gwen. Ayan. A few moments later. Yan na nga mga Gwen, at kakarating ko lang galing hardware at nag-order ako ng mga materialis na gagamitin sa yan, sa pagpapatuloy na paggawa dito sa bagong project sa harap ng bahay ni Gwen. At ito na nga, tanggal na nila yung sa agitan. Yan na yung mga forma dito sa agitan. At sa taas ay kasalukuyang tinatanggal nila kay carpenter. Yan po, baba naman tayo. Yan, pamamalingki kasi kami ni ate mama, kaya mamaya na lang ulit. Linis na, wala na yung forma, konting lang dito, linis. Tapos ayan, ito, nagamit na nga namin ito nung New Year, kasi nung Christmas ay nagtinda kami. Ayan, pero dito na kami naghanda, celebrate nung
25, New Year, 31 to 1 and 1. Ayun. Yan po at yan naman na pong update natin yan sa papatuloy na paggawa sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Yan po. At hanggang sa muli. The next day. Hello, what's up mga kagani? It's Megan, your one and only that Kalagani. So for today's video, it's all about the new project. And medyo nalito-lito na ako sa mga ine-edit ko kasi in-insert ko yung mga vlogmas and sa New Year and yung charity vlogging ko. So, pinahuli ko muna yung pag-upload ng about sa new project. And Yan mga kagwena at sa pagpapatuloy ng patrabaho dito sa bang project sa harap ng bahay ni Gwenay. Nandyan na sila Kuya Carpenter at pinagpapatuloy na nila yung ginagawang baklas na hindi natapos kahapon kasi masyado talagang buting-ting yung pagbaklas. At puntin natin sila at pinapatambak ko yung mga kahoy dito sa sa gilid para magamit pa gagawing pag-finish dito. Bubuliin pa to finishing dito sa mga hollow blocks. Gagamitin pa yan dun sa sa gilid. Yan, napakarami ng kahoy. Diyan ko pinapatambak sa gilid kasi pag na dito sa gilid ng pader, pag nagbuli na ay masyadong mataas to, kaya kakailangan yung mga kahoy gagawing andamyo o tungtungan. Kaya abang hindi pa naman, salansan na muna dito sa gilid. Yan. At yung iba mga putol-putol dito na lang sa harap. Marami pang mapakikinabangan dyan sa mga tinanggal na kahoy. Ayan, may mga okay pa naman. At yung iba na hindi na pwede ay pwede nang panggatong. Ayan, punta tayo dun sa taas. Tapos na rin sila. Masyadong marami yung kahoy. Pwede pa itong gamitin kung sakaling magkakaroon ng katulad ng ganyan extension dyan sa dito sa parting kanal. Ang pagkikinabangan pa itong mga kahoy na to. Yan mga Gwen, at kung mapapansin nyo dun sa dulo, ayun, may mga truck at mga heavy equipment, backhoe, kasi parang ipagpapatuloy na nila itong project. Dudugtungan na nila bypass, kaya ayun, sisimula na sila doon. Kung sakali maging operational na ulit itong bypass, ay baka ipagbawal na itong
mga tindahan na to sa gilid. Kaya mas advantage yung may extension dito sa parting kanal, kasi meron na silang mapipwestuhan kung sakali man. Dito sa amin ay wala pa. Kaya kung magkakaroon sana ng extension dito, malawak naman tong kanal. Ayan, sobra pa yan yung dalawang tent. Sana naman hindi pa paalisin. Pero kasi pag naging operational na to, yung mga heavy equipment, ayan, yun ang magiging dito, laman ng bypass. Mga malalaking truck, backhoe, balik-balik, ng yung mga loader, papunta dun sa dulo. Yan, medyo magiging dito, malikabok. Kasi yung magiging karga ng mga truck nila ay pang mga lupa, bato, mga laking bato, mga lupang pang tambak. Yun ang dadalhin nila doon. At marami yung truck na ginagamit dito kapag may project, may ginagawa dito sa bypass. Kaya ayun, yun naman ang paghahandaan natin kung sakali. Ayan, matatapos na sila, Kuya Carpenter, dito sa mga natitirang kahoy na hindi na naabot ng oras kahapon. At kung sakaling dadating yung in-order nating in-order kong hollow blocks, ay ayan na, magsisimula na sila sintada dito sa taas. Yan, para mabuo na yan. At lalo na't may masamang panahon naman, may tayo, bagyo, unang bagyo sa buwan ng Enero. Ang pangalan niya ay Ada. Ayan, at mahagip tong Bicol base dun sa forecast. Yung tracking ng bagyo ay forecast track ng bagyo ay hagip tong Bicol, eastern part, yung parting dagat, Sorsogon, Albay, siyempre kasama yung Kamsur, kasi magkatabi lang naman yung Albay at Kamsur. Kaya siguradong uulanin naman tayo. Wala na namang tinda pag nagsimula na yung ulan, mga Biyernes ata, Biyernes, Sabado, mararamdaman na yung bagyo. Lalo na kasalukuyang nag-alboroto yung Bulkang Mayon, tapos may sasabay pang bagyo. Ayan, delikado yung mga taga-Albay dyan. Sana naman humina yung bagyo, hindi masyadong malakas, kasi kawawa naman yung apektuhan, lalo dun sa Albay, parting Albay. Kung may dito puno sa kanal, yung ulaog, para mapigilan yung erosion ng lupa. Yung ulaog, yan yung panlaban sa tubig. Kahit babad sa tubig, hindi namamatay. Parang bakawan. Kung sa dagat may bakawan, dito may ulaog. Yan, kahit lubog yan sa tubig, yan, buhay yan. Tanggal muna natin siya, Edwin. Tanggal muna natin yung kakadagan dun sa ulaog, para hindi masyadong munang baka matigbaka ako, ulaog, sayang. Ito narurugan.
Ano? Natalangkaw na. Makatungasan na itong ano. Sayang. Yan. San pagkupasan na mga pagrugan. Sana. Para makainga-inga. Ayan. Ayan, sayang naman kasi yung ano. Ayan, mga tumutubo na sa gilid. Ayun. Kapwesto na sila. Ano, hindi naman yung tinanim. Kusang tumubo siya. Maganda yung pwesto niya. Kasi ano, sa gilid. Ayan, pipigilan niya yung ano, yung lupa. Para hindi magdaos-dos dito sa kanal. Ayan, ito. Ayan, linipat ko yan nung nagtatanim-tanim pa kami dito. Para kako kung sakaling lumaki, ayan, may protection yung lupa. At maganda naman sa bahay na may ano, may mga puno sa palibot kasi nagre-release sila ng ano oxygen, hangin, yung mga puno, yung mga tanim. Kaya magandang may mga tanim, puno, halaman sa palibot ng bahay para presko. No, mga ulaog to dito sa tulay. Ulaog yan. Matibay yan hanggat buhay. Buhay sila. Kahit mababad sila ng tubig, mga ilang taon, ay yan, nakatayo pa rin sila. Yan. Na ano yung isang part ng ano, malunggay na tama ng kahoy. Ayan. A few moments later. We're near, tapos na nga yung darating araw na Kuya Carpenter. At bistahin natin yung ano, ginawa nila sa taas. Ayan yung hollow blocks. Unti-unti na lang na aakyat dito sa taas dahil yun ang gagamiting pang-asintada. Ayan, gumawa pala sila ng ano, hagdan kanina. Ayan. At ito na nga, ano na sila ng isang latag hollow blocks. Ayan. Tingnan natin kung ilang hollow blocks ang may asintada nila ngayong araw. Yan. Nakyatan nila dito sa taas kasi para ano, dito na lang, hindi na sila babataas. Dito na rin sila hahalo. Yan. Baka sa susunod, yung ano naman yung iakyat nila, yung buhangin, para tubig na lang ang kulang, at yung semento dun sa baba. Hindi yun pwedeng i-stack dito kasi ano, open space to. Pag umulan, mababasa siya kung yung hanging ulan. Yun. Pwede naman siguro kung ano, may patungan at tatakpan ng ano, plastic, yung hindi papasok ng ulan.
Ayan. Pakinit ngayon, siguro mamaya ulan na naman kasi yung bagyo nga. Bagyong Ada. Malayo pa naman siya. Nasa parting baba pa ng east ng Mindanao. Ayun. At base sa forecast ay mga Sabado posibleng mag landfall o hindi. Kasi may dalawang senaryo dun sa forecast. Dalawang senaryo. Pwedeng maglandfall, pwedeng hindi. Kumurba siya palayo. Pabalik sa Pacific Ocean. Ayan. Okay, sana marami yung magawa bago pa bumuhos yung mga ulan na dala ng bagyo. Yan po. At yan ang muna update natin yan mga kagawin. Sa napakainit na araw, nakikisama tong araw na ito. Ayan, para sa paggawa nila Kuya Carpenter dito sa taas sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan. Bababa na tayo. Ayan. Yan ang muna update natin mga kagawin. Ayan, hanggang sa muli. Much later. Kakatapos lang nila Kuya Carpenter yun sa isang araw na trabaho sa project sa harap ng bahay ni Gwen. At ayan, titingnan natin kung ano yung natapos na nila. At ito, binisita kami nung katrabaho ni Aris, ni Vince. At alis na siya puntang Manila. Ipadala si ate mama pagkain at pang ulam. Kaya ayun, kiyat po tayo. Ayan. At yan na nga po yung natapos nila Kuya Carpenter ngayong araw. Kakalahati na sila. Bilis naman yung trabaho. Ayan. Kahit silang tatlo lang, okay na. Ayan. Kasi nagsimula itong mga bandang tanghali. Kaya tapos nag-aakot pa sila simula dun sa baba hanggang dito sa sa taas. Ang hollow blocks naakot nila. Kaya dito na sila nag-aalo semento. Ayan. Ayan, siguro bukas marami din yun magagawa nila. Sintada. Ayan, nabangan na lang natin bukas. At sana gumanda yung panahon ngayon kasi kahapon di kami nakapagtinda. Yun. Umulan. Pag naulan ay walang tinda kasi wala namang customer. Pero yung katabi namin tinda sila yung katabi namin. May isang grupo din naligaw pero mga bandang alas 10 na yun. Tapos yun lang naman, hindi na dagdagan. At dun sa pangatlong nila ate ay wala ding customer kaya madali silang nagsara. Maaga silang nagsara. Walang customer Kaya yun ang problema kapag naulan dito. Hindi pwedeng ipagsapalaran yung paninda kasi sayang naman, lugi din. Alam na kapag umulan ganun yung mangyayari. Yan, maganda yung panahon ngayon. Sana ay huwag na ngang ulanin kahit paparating na si Ada. Ayan, sana hanggang mamaya ganito yung oras para mag-enjoy naman yung mga customer. Ayan. At yan na muna pong update natin mga kagawin dito sa patuloy na paggawa
sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Dito na sa taas gumagawa sila Kuya Carpenter. At yan, bababa na tayo mga Gwen. Hanggang bukas. Hanggang sa muli.